Umaga po sa bawat isa. At nandito po tayo sa last day. At last day lang, pero hindi ito yung huling oras na tayo makinig ng salita ng Diyos. Ang tao nga ay hindi raw nabubuhay sa tinapay, sabi nga na po, kundi sa salita ng Diyos. No? Kaya hindi rin tayo nabubuhay sa tubig. Nabubuhay tayo sa tunay na tubig ng ating kalwa, ang salita ng Panginoon. So, sige po, tayo manalangin na. At pangunahan tayo, sige po. Pray po tayo. Sige po, fellow Christians, tayo po dito po, pumiti. Diyos namin, dakila sa mga Lord, tunay po na kayo ay banal, makapangyarihan, at talagang po pang siyang pumatago ng buhay sa amin. Salamat po, Lord, sa panibagong umaga sa Panginoon. Salamat po sa pribileyo na kami ay makakilala sa inyo, Panginoon, at makasamba, Panginoon. Kahit po, Lord, na aming mga ginagawa sa araw-araw, dalangin namin, Lord, ay magkapribileyo, Panginoon, ng kapulinan sa inyo. Mga Lord, maging successful, Panginoon, itong aming privilege sa Panginoon. At Lord, sa mga bisita namin, Panginoon, tumanggap sila, Panginoon, makakilala rin sa buhay namin. At sa araw, Panginoon, ay makasama rin namin sila sa service, Panginoon, at kasama sa inyo. Kailangan namin sa mga oras nito, Lord, sa aming future, ibigay po ng wisdom, Panginoon, na aming Panginoon, Espiritu, Panginoon, ang siyang kumausap sa bawat sa aming, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang aming mag-glorify na itaas. At kailangan din namin, Lord, na ingatan niyo po kami mamaya sa aming pagpapaliwala, Lord. Kailangan din namin, Panginoon, na makausap, Panginoon, ang mga salita ninyo. Salamat sa gagamitin niyo ang tao na magsasalita dito, si Peter. Mga Lord, ay ang araw, Panginoon, kapag nag-church ka, ay mas marami pa po kami, Panginoon, na maating, Panginoon. Jadi po, kami ay nagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Mawag po na tayo isang pagpasin na awit. Pag-awit, ito ka naman. Nakasal tayo ng pagpagising. Pagpagising. Okay. Baka may pa mo dyan, palanasin niya sa lahat. Si Jesus sa salida, lagi ating puso. So mamaya kantay natin, where your presence is, there will your heart shall be, no? Okay. Ha? Ano po? Okay, pagpakanta mo kahit nakape na. Okay. Okay po. Okay po, mamaya po, ano lang muna. Bigyan mo lang yung... Okay, mamaya. Kahit nakape na lang, okay, to save time. Okay. So, bakit dito tayo na? Patutaan natin, si Jesus ang sandigan. Bigyan natin. Okay, si Jesus ang sandigan. Si Jesus ang sandigan. Sandigan. Movie ko. Jesus ang sandigan. Di mag-iiba. Okay. Sige po. Kuha kayo partner. Sige tayo. Kuha kayo partner. Si Jesus ang sandigan. Okay, partner. Mag-isip mo ng kanta. Tayo po na, tayo. Magpasaya, bawal ang malungkot, bawal ang magalit. Okay, nakabili na ng partner. Okay, nakanta lahat. Patient and thankful. Okay. Si Jesus ang sandigan, hindi mag-iiba. Mas matatag sa pagulungan, hindi mag-iiba. Okay, ready? Okay tayo sing. Si Jesus ang sandigan, hindi mag-iiba. Si Jesus ang sandigan, hindi mag-iiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi mag-iiba. Biblia! Ang Biblia ay sandigan, hindi mag-iiba. Ang Biblia ay sandigan, hindi mag-iiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi mag-iiba. Kasi mo siya, wala na.
Hindi ka kabisado dito rito. Balik nga, oo nga, ito yung namin. Kalimutan ko eh. Kalimutan ko lang kasi yung parang may bakiyahin nakakalimutan ko lang eh. Ready. Ako ay masaya kapag kasama ka. Una, ako ay masaya kapag kasama ka. Sunod, ako ay masaya kapag nakaakbay ka. Okay, sunod, ako ay masaya kapag kasigo, kabewang, at saka kasuko. Ako, okay, ready? Kasama ka. Ready. Ako ay masaya O, ito ang teacher niya ng mga bata. Oo. Ready. Ready, steady. Ako ay masaya kapag kasama ka. Ako ay masaya kapag kasama ka. Ako ay masaya kapag kasama ka. Pagkasama-sama. Ako ay masaya kapag kaakbay ka. Ako ay masaya kapag kaakbay ka. Ako ay masaya kapag kaakbay ka. Pagkaakbay ka. Ako ay masaya kapag kasigo ka. Ako ay masaya kapag kasigo ka. Ako ay masaya kapag kasigo ka. Bewa. Ako ay masaya kapag kabewang ka. Ako ay masaya kapag kabewang ka. Ako ay masaya kapag kabewang ka. Pagkabewang Ako ay masaya kapag katulog ka. Ako ay masaya kapag katulog ka. Ako ay masaya kapag katulog ka. Pagkatulog Pastor, mati mo sulit please. Hindi, ha? Hindi, yung ano, nakapagili pa kayo. Ano kayo? Yung isa, Dalo. gani yung ano yung... Ano mo na yung tapos? Okay, sige. Tatalo tayo. Ready, okay, sige. Okay, ready. Ready, gayahin nyo lang sa please say. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Dancing. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings. Dancing. Elbows up. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of Kings.
Pansin, elbow up, knee bend, making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart. To the King of Kings. Pansin, elbows up, knee bend, feet apart. Making melody, making melody, my heart, in my heart to the King of Kings. Thumbs in, elbows up, knee bend, feet apart, head bend, arms out, turn around. Okay, sige po. Salamat. Gising na kayo. Okay, kantayin natin yung team song. Bago yung mensahe, sige po. Read natin yung team song. Where your treasure is, there your heart shall be. Okay, sige po. Okay, where your treasure is, there your heart shall be. Sige po. Okay, share nyo na lang po yung lyrics po sa inyong mga katabi, where your treasure is. Hindi po yung lyrics po natin, yung mga maway po natin, mga choir. Share nyo rin po sa mga followers. Ito na lang po tayo. Ito po natin, where your treasure is. There your heart shall be. All that you possess will never set you free. Seek the things that last. Come and learn from me. Where your treasure is, your heart shall be. First one, ready? What do you gain from all your worry? What you should eat or what to wear? There is no peace in stress or hurry. Do you not know that you are held within God's care? Refrain. Where your treasure is, there your heart shall be. All that you possess will never set you free. Seek the things that last. Come and learn from me. Where your treasure is, your heart shall be. Look at the ravens high above you. They do not work their whole life through. And yet God feeds them and protects them. So how much more will God protect and care for you? Refrain. Where your treasure is, there your heart shall be. All that you possess will never set you free. Seek the things that last. Come and learn from me. Where your treasure is, your heart shall be. Verse 3. Behold the lilies in their splendor, and yet so simply are they dressed, and yet so soon their bloom is faded. So how much more will those who look to
final refrain. Where your treasure is, there your heart shall be. All that you possess will never set you free. Sing the things that last, come and learn from me. Where your treasure is, your heart shall be. Where your treasure is, your heart shall be. Okay, so hindi po Panginoon alitin yan. Para nakita ko natin ano yung ang talagang ibig sabihin ng tema natin, ano nga ba yung magtatagal? No? Ano nga ba talaga importante? Ano nga ba talaga yung pinakamahalaga? Ano nga ba yung mga bagay na hindi matutunaw? Mahalaga sa lupa, lalo na sa kabilang buhay. What matters most? Sana po ay naiintindihan natin, no? At yan talaga ang ating magkaroon tayo ng mga tamang choices sa buhay natin. No? Ano yung mga maraming problema sa mundo, maraming alalahanin, maraming nakakatakot, maraming kumbaga pagmamadali, pagkainit, parang kulang, parang hindi kumpleto, ano? At maraming unexpected, pero okay lang yun. Pero ano po ba tayo? Yes po. Opo. Dito sa tent, baka may mabasa. Opo. Pakicheck nyo daw yung gamit doon. Wala bang mababasa doon sa tent? Yung mga gamit? Wala naman na po. Okay na po ako. Kasi baka daw mabasa pagdaan yung so yun po. At sige po. So tayo ay makinig na po ng salita ng Panginoon. So pagkatapos nito, huwag po lang kayong alis. Mayroon pa tayo lang mga salita. Okay. So sige po. Pakinggan po natin. Yung salita po yung ipapagi po sa atin ni Teacher Ron. Sigaro kasi po. Salamat po, Pastor. Magandang umaga po sa lahat. Tayo ba ay nagising na kanina sa ginawa natin na mga action songs. No? At sabi ko nga, no, kung pwede lang na halos araw-araw siguro ganito yung gagawin natin, siguro lalo tayong mas titibay at talago bilang mga Kristiyano. No? Kaya lang, siguro yung pag-attend sa mga ganitong gathering or camp ay sisikapin natin palagi na maging bahagi nito. Kasi although sa usual nating pag-attend sa church, minsan parang kasi talagang nagmamadali sa time or limited tayo. No? Pero dito, hawak natin yung oras. Kumbaga, meron tayo talagang sapat na panahon. At maraming pagkakataon, maraming chance na makapag-aral, makapakinig ng salita ng Panginoon. Although given naman yung ating relaxation time, chika time, kwentuhan time, food trip. No? Pero of course, nasabi na rin sa mga nagdaang araw, pinakamahalaga yung ginagawa natin sa oras na ito. No? Yung mga ginawa natin bago ito ay mga karagdagang happiness lang sa ating pagsasama bilang isang pamilya or parang fellowship. No? So, medyo pressured din yung aking feeling ngayon dahil gusto ko sana ako yung nauna, no? Bago sa dalawa o tatlong gwapong nagsalita na ng mga nagdaang araw, no? Pero, ba't kaya ako hindi so siguro ako yung pinakagwapo. Sabi ko na lang. Kaya, feeling aside, no? Kasi, syempre, minsan, yung mga babanggitin nila, medyo related na rin sa gusto mong i-share, no? Dahil wala tayo, ang salita ng Diyos ay konektado sa isa't isa. Walang isolated principle or idea. Pero dahil syempre, yung topic naman na binigay sa atin ni Pastor ay sa aming lahat ay magkakaiba. Kaya naniniwala tayo yung ikalima na topic sa umagang ito ay bubuo dun sa pinaka-gustong abutin or pinaka-gustong i-target ng ating tema na What Matters Most. Siguro, since this is the last day for our camp this year, meron na tayong sarili-sariling key takeaway, no? Pag sinabing key takeaway, katulad ng mga
kinausap ko kagabi, ano yung parang nakuha na nilang lesson, no? O bagay na masasabi nilang babaunin nyo sa pagbalik natin sa Nueva Ecija or sa mga lugar natin. Pero dahil gusto natin mas mabusog pa sa salita ng Panginoon, ay simulan natin ang karagdagan pang pwedeng learning natin mula sa camp na ito. So, let us open our Bibles sa John 10 at tayo po ay tumayo at magbasa lang ng ilang verses po, no? Buksan po natin ang ating mga Bibles sa John chapter 10 and let's read 3 verses only, 14, 15, and 16 sa John chapter 10. Pakisabi nga po ang amen na malakas kung nakita na po. Ayan, so salamat. Malakas na ba yun? Ayan. So, babasahin na lang po natin ng sabay-sabay. Are you there, Christians? Let's read 14. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. As the Father knoweth me, even so I the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and they shall be one fold and one shepherd. Kahit yung manalangin, mapapalang Ama, kayo pong patuloy na maitaas na po niyan sa aming pong kalagitnaan. At patuloy, Lord, kayo pong kumilos, kayo pong mangusap at magbabas ng aming puso at isipan sa mga bagay po na nais na pang aming marinig, aming matutunan, at aming maisabuhay sa aming pong pang-araw-araw po na pamumuhay. Kayo po ang patuloy na kumuha ng kalwalatian at maggabay, Panginoon, sa aming pong pagbabasa ng inyong salita. So, kung aming samadalangin sa pinakamatalim sa Pangalan ng Jesus. Amen. Ako po na po. So, may mga binanggit na salita dito na tingin ko po ay familiar na po tayo. At kung sa mga Bible niyo po na mayroon yung naka-highlight na salita ng Panginoong Jesus, yung binasa po nating verses 14, 15, and 16 ay nakapula. So, ibig sabihin, ito po mismo ay direct na salita ng Panginoong Jesus. No? Sinabi dito, I am the good shepherd and know my sheep. No? So, the first word is shepherd and there is another word, sheep. No? Ang tanong, same po ba ng kahulugan ang sheep at ang shepherd? Dito sa binabasa po natin? Hindi, no? So, vocabulary yung pangdagdag, ang shepherd ay iba sa sheep, no? And then, pagbabasahin pa natin sa mga susunod, and am known of mine. So, sa 15 sabi, as the Father knoweth me, even so now, I the Father, and I lay down my life for, saan daw? Nilay down niya yung life niya para sa sheep, sa tupa. No? So, and then 16, sabi dito, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring. So, may goal, may objective, no? Then also I must bring, and they shall hear. Maririnig daw ng mga tupang ito ang boses, and they shall be one daw po, be one fold and one shepherd. I-connect po natin yung konteksto nito sa Jeremiah chapter 15, kung atin lang bubuksan. Jeremiah chapter 3. Ano ko na lang para sa pakibigyan na nga po itong lesson natin. Para po meron po tayong reference. Dalawang line, ano na lang po, side na lang po. Same na po tayo. So, the topic given to me by our pastor is shepherd's care and sheep's responsibility. The protection of the fold. So, mga keywords na lumulutang na po sa ating pong binasa ay ang salitang shepherd, ang salitang sheep, at ang salitang fold, no, or flock. Sige po. So, huwag nyo na po munang basahin lahat, no, kasi baka ma-overwhelm kayo. Bigla kayo mapunta sa kusina at kumuha kayo ng pagkain. So, pero niluluto pa naman. Jeremiah chapter 3, verse 15. Nandiyan na rin po sa ating pong handout. The first verse there, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, ang binanggit po dito ay I will give you, ano po ang salitang binanggit? Pakitasa nga po ng malakas. I will give you what? Pastors, no? So, pero sabi pa dyan, I will give you pastors base daw saan?
Sige, kailangan, kasi pag-aaral ko ng salita ng Panginoon eh, no? So, kailangan iproseso natin. Bakit? According to my heart, so God's heart, no? So, ibig sabihin, yung pastor na binigay sa atin ay hindi galing sa mundo, hindi galing sa invention, hindi galing sa AI, no? Galing sa mismo sa puso ng Panginoon. So, kumbaga, kung magbibigay ka ng regalo sa isang taong espesyal sa'yo, iisipin mo kung ano yung gusto niya. Iisipin mo kung ano yung kailangan niya. Iisipin mo kung matutuwa pa siya pag natanggap niya ito. And the same gift that we receive, that pastor or pastors are given by the Lord. So, direkta pong ibinigay ito. Pero ang purpose, sabi dyan, which shall feed you with knowledge and understanding. So, speaking of regalo, no? So, lahat tayo gusto regalo, no? So, although medyo may pakipo tayo ng konti na di ba, pagka special occasion or birthday sa mga nag-graduate po dito, no? Okay lang minsan hindi makatanggap, no? Pero, aminado tayo, maganda na nakakatanggap tayo paano ng mga regalo. Tama ba? No? Sa mga regalo, siguro lahat naman nakakatanggap na po ng regalo or prize, no? Or premyo, no? Sa iba't ibang gift na ating natanggap, meron tayong kahit paano itinatangi. Pagka sinabing itinatangi, yung talagang special sa'yo na ingatan mo ito, pinapahalagahan mo ito, at binibigyan mo ng sapat na pagkalinga o care, no? For example, narigaluhan ka ng bagong cellphone, the latest iPhone, for example, no? So, ingatan mo ito kasi special, mamahalin, for example, no? At hindi lang ito, bukod dun sa item na binigay sa'yo, yung sino ba yung nagbigay nito sa'yo? For example, graduation mo, no? Tapos, binigyan ka ng bagong gadget or bagong sasakyan, for example. No? So, yung papahalagahan mo yung dalawang bagay, yung binigay sa'yo at yung taong nagbigay nito. Tama po ba? No, pinapahalaga natin ito. Pwedeng, minsan, ang pagpapahalaga natin sa bagay na natanggap natin, depende sa klase ng binigay sa atin. Pag medyo mukhang chipas, medyo mukhang mamura-murahin lang siguro, medyo hindi ka masyadong, hindi mo masyadong siguro bibigyan ng attention nito, no? Pero real talk, totoo naman, kapag ka medyo mukhang mamahal, ano ba, t-shirt, dress, or anything na sinusuot mo, na pag signature, for example, or medyo mahal, gusto mo, iniingatan mo. Maging sa pagkain din, di ba? Pagka, dalawang klase ng cake, yung isa red ribbon, yung isa, cake lang na cake-cakean. For example, no? So, ano yung mas ini-enjoy mong kainin? Yung mas masarap na cake, yung medyo mas moist, mas medyo favorite mo pa yung flavor, for example. So, in anything na tinatanggap natin, normal sa ating magpahalaga sa bagay na tinanggap natin. Pero ito, hindi bagay din ang usapan natin. I will give you, pastors, according to my heart. So, ibig sabihin, yung pastor na meron tayo ay hindi mo pinili. Hindi mo rin pinilit na maging pastor mo. It is given by the Lord. At ang good thing pala sinabi rito, hindi sinabi ng verse na ito na I will give you mga pare. I will give you mga, ano po ba yung mga leader ngayon? Pero may ministers na binigyan, direct na pastors na minister over you kasi binigyan din, no? Pero alam mo yung rektang sinabi rito, rektang salita, pastor. No? At ang kagandahan dito, hindi mo dinesisyonan na hindi ikaw ang nanili, no? Parang tayo, no? Pagka tayo ay pinanganak, hindi mo pinili mga magulang mo. Pinili mo ba ang tatay at nanay mo? Wala ka ng choice. No? So, in a good way or a bad way, hindi mo pinili yung magulang mo. Binigay yan ng Diyos sa buhay mo. Tama ba? At the same thing, so, kasi ang konteksto ng tao, meron tayong physical at spiritual na bahagi. No? Sa biological na pamamaraan, ikaw ay may ama at ina. Hindi ka mabubuo kung wala kang ama at ina. Tama ba? So, hindi mo pinili yung inyong tatay at nanay. Hindi mo pinili yung mama at papa mo. Diba? Ibinigay ito ng Panginoon. Dinisenyo ng Panginoon yung pamilyang pagsisilangan mo. No? And that is on the biological or physical side. Pero nung ikaw ay na-born again, ikaw ay nakakilala sa salita ng Panginoon, binigyan ka pa ng isa pang magulang. Binigyan ka pa ng isang guide. Binigyan ka pa ng isang tao na sabi pa nga ay special sa puso ng Panginoon para pakainin ka ng that shall feed you with knowledge and understanding. Bakit po sinabi rito rin yung salitang knowledge and understanding? Habang binabasa ko ito,
hindi sinabi ito, which shall give you better life. Bakit hindi naging gano'n, no? Bakit rektang sinabi, which shall feed you with knowledge and understanding. Yung knowledge and understanding na sinasabi dito, hindi yung knowledge and understanding of the world. Hindi yung knowledge and understanding about math, hindi yung knowledge and understanding about geometry or anything about this world. It is the knowledge and understanding of the Lord. Mag-isip ka ng taong kakilala mo sa buhay mo na ngayon, kahit anong edad ka, estudyante ka, professional ka, or nagkakabaha ka, taong pwedeng magbigay sa iyo, magpaalala sa iyo ng tungkol sa Diyos. Definitely ang magiging sagot natin, Pastor. Diba? Dahil may mga kaibigan siguro nagbabato sa atin ng mga verses patungkol sa saan man sa Diyos, no? Pero walang taong gumagawa ng role sa buhay natin na katulad ng role ng pastor. At sabi pa, kaya pala ganun ang nangyari sa ganitong pamamaraan kasi walang taong pwedeng magbigay ng kalidad ng knowledge and understanding na ito kundi ang binigay lang ng Diyos sa buhay mo na pastor. So, ibig sabihin, kung ang salita ng Panginoon ay nasettle na sa heaven, bago pa man ang pagkakalikha ng mundo, at ikaw ay nakatalaga rin ipanganak dito, at nakatalaga ka rin maging bahagi ng gawain na ito, ibig sabihin, dinisenyo ka na ng Panginoon na maging bahagi ng pamilyang ito. Naniniwala ka ba doon? Na ang Panginoon ay walang aksidente sa Panginoon eh. Walang parang nagkataon. Ay nagkataon na naligtas pala si Brother Joaquin. Hindi. Intentional ito. Intentional na ito ay pinili. Sabi nga, sabi sa John John 15, na hindi mo ako pinili. Hindi niyo ako pinili, pero pinili ko kayo. Ibig sabihin, pinili ka ng Panginoon na makakilala sa Kanya at pinili ng Panginoon ang taong gagamitin niya para lalo mo pa siya makilala. We shall feed you with knowledge and understanding. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pagkakaligtas mo o yung pagkakakilala mo ay sadyang ginawa ng Panginoon at yung dinalang pastor at pamilya ng Panginoon dito sa mundo ay pinisayin nyo rin yan. Ibig sabihin, kung babalikan natin yung temang ano ba ang mahalaga sa mundong ito, salita ng Panginoon, mga binanggit kahapon, nag-jot down ba kayo? The shepherd's submission, loving the shepherd's submission to the Father's will, strength from the Scripture, of course, Scripture, the Savior, souls to win to Christ, saints for eternal service, so yung mga na-share po. At ano ba yung idadagdag natin isa doon? The shepherd. Diba? Of course, ang konteksto ng shepherd, sheep, and then fold, pag-usapan natin yung tatlong pagkakaiba nito, no? The shepherd, of course, sinabi dyan sa John na binasa natin kanina, the Lord is our shepherd. No? So siya yung, pagka sinabing shepherd, yung nagpapastol. Siya yung nangangalaga ng mga tupa. No? At tayo mga tupa, na dati ay ligaw, dati walang direksyon. No? So, ibig sabihin, ang leader ng mga sheep ay sino? Ang Panginoon, ang shepherd. No? And sinabi dito, and I will give you pastor. Ano may natawag doon? Under shepherd, ang mga pastor. Pwede rin sa konteksto kung ang Panginoon ang great shepherd, or master natin, no? He is the great shepherd. Shepherd yung matatawag ang pastor, under shepherd, na siya yung parang kumbaga owner-manager. No? Owner ng Panginoon, may nagmamanage. At minamanage tayo mga sheep. Nakita niyo po ba ito? No? So, ibig sabihin po mga kapatid, at binanggit pa nga sa binasa natin sa John, na dinala ka sa isang fold, sa isang flock, sa church. Ano po yung sa Tagalog? Kawan. Alam, kawan yung kawali. Kawan, no? So, ibig sabihin mga kapatid, meron kang kinalagyan, meron tayong pinaglagyang flock or fold na kung saan ay ilalago ka, magiging healthy ka na sheep. Di ba mga kapatid? So, kung pupuntahan na natin yung verse 1, the divine gift, God gives the shepherd. So, ibig sabihin, pag sinabing divine gift, sabi nga sa James, na ang gift ay pwedeng maging good and perfect gift. Katulad ng naging kwentuhan namin ni Pastor, no? The first day. Lahat ng bagay na material natin, good. Good gift, no? It's from the Lord. Papaho, ikaw na healthy ka, it's a good gift, no? Perfect gift. Pagka sinabing perfect gift, ito yung something na may kinalaman sa eternity, sa
ito yung gift na God conscious or lahat naman binigay ng Panginoon, pero ito yung gift na kung saan ito yung hindi na nabubulok, hindi na nasisira, no? Gift katulad ng kaligtasan mo, katulad ng spiritual family. This is a gift, no? This is a perfect gift. At walang, kumbaga tayo ay pinagpala na meron kang ganitong spiritual family. No? Anong gusto ng mga kabataan ngayon? Barkada. Anong gusto ng mga kabataan? Anong mga samahan ang sinasamahan nila? Kung ano lang na pangmundo. No? Pero hindi para itaas ang sarili natin na inuuna natin ang lahat. Pero meron talagang perfect gift. At isama mo dito ang pastor. Isama mo dito ang pamilya ng Diyos. Bakit? That is a perfect gift. No? It is a divine gift. Bakit natin sinabing divine gift ang shepherd? Kasi ito ay galing sa Diyos. Sabi sa verse 1, the source. Sino nagbigay? Ang Panginoon. Kung iisip ka ng regalo na natanggap mo na ngayon, pinakamahal na regalo, mag-isip na tayo ng pinakamahal na regalo na natanggap mo. Tangible, ibig sabihin, na hawakan mo, nagagamit mo, na pwede mo rin kainin kung gusto mong kainin yung tangible na ito. No? Dahil kung kinakain mo ba? So, mag-isip ka ng isang bagay na pinakamahal mo na natanggap. I'll give you 10 seconds. At sino nagbigay nito? Di ba lahat naman tayo nakatanggap ng gift mo? Sige, isipin natin. Isip tayo. Madami, no? 5, 4, 3, 2, 1. Yung gift na yan, forever ba yan? Yung gift na natanggap yun yan. Hindi, pwedeng hindi, no? So, hindi ko lang ulit tatanungin. Baka umilag na naman yung tingin nyo sa akin, no? Katulad ni Sir Wack at si Sir Vernon, no? Nagpa-recitation. Hindi lang pa-recitation. No? Essay writing tayo mamaya. No? So, sino ang source ng gift na binigay na tinanggap mo na yan? Pwede kaibigan mo ba? Nanay mo ba? Tatay mo ba? Mahal mo ba sa buhay? Special ba sa'yo? Boyfriend, girlfriend? Or sino man, no? Hindi po para itaas ang pastor, pero sa ayaw natin na gusto ang salita ng Diyos ay tanyag. Ang salita ng Diyos ay tiyak. At sinasabi lang natin dito na yung source, yung nagbigay ng pastor sa buhay mo, sa buhay natin, ay galing mismo sa kanya. So, hindi ito inimbento. Kaya yung illustration na sinabi ko dyan, walang nakalagay, yung pwede mo itulat, maiahalin tulad siya sa isang regalong galing sa Diyos or divine gift nga, or treasure, kayamanan. Kayamanan din. Dahil ito ay bagay na galing mismo sa Diyos. Ito yung isang tao na galing mismo sa Diyos. Bukod sa iyong mga magulang. No? At letter D, the standard. Anong standard? Anong, kumbaga, yung basehan, no? Pag sinabing standard is sa pamantayan. Yung pagkakabigay sa atin ng pastor ay hindi binase sa feelings, hindi binase sa qualification, no? Kailangan PhD, kailangan guwapo, medyo may pagkagwapo rin naman yung pastor natin. So, kailangan may car bago ka maging pastor. Hindi eh. Ang pamantayan ng Panginoon, of course, paglago ng isang tao, no? Pero ibig sabihin, yung pagkakabigay sa atin ng pastor ay according sa puso ng Diyos. Naiintindihan po ba natin ito? Na bakit kailangan mo mag-matter, no? Hindi ko ipagpipilitan na i-emphasize na mag-matter ang pastor. Pero the word itself of God, sinasabi dyan na galing ito sa puso mismo ng Diyos. At letter C, kung gugustuhin natin maging service na lang din, no? The source, the standard, and the service. Anong servisyo ang binibigay ng mga pastor na ito na galing sa puso ng Panginoon? Shall feed you. Magpapakain sa iyo. Diba? So, ibig sabihin, yung knowledge and understanding na binabanggit ko po kanina, ito yung patungkol sa Panginoon. Kasi, unang-una, wala tayong pagkakakilanlan sa Diyos. Diba? Bulag sa pambuhay natin, bago ka maligtas, wala, hindi ka naman God conscious eh. At mayroong gagamitin ng Panginoon na dahil pinili ka na niya, tinawag ka na niya, at nilitas ka niya, meron siyang gagamitin ka na mamamagitan between the Lord and you. May mamamagitan, merong magpapaalala sa iyo, merong mahukulit sa iyo. Kaya, pansinin niyo, makulit ang pastor. Ayaw niyo mag-agree? So, naman na. O, di ba? Pastor mismo nag-amen. Di ba? Makulit ang pastor. Kaya, maraming tiniterm sa mga pastor, like great offender, great contrapelo, ano pa yung mga gusto nyo mga salitang parang sa tingin niya, parang laging, yung kontrabida talaga no? Kasi, kung mapapansin natin, kailangan mo ng taong merong magpapaalala sa iyo ng patungkol sa Diyos.
at walang role na pwedeng gampanan ang role na yan kundi ang pastor. Sa ibang mga religion, ang leader, hindi naman po sa baptism, sa ibang mga grupo, yung leader nila, parang Diyos na nila, parang ginagawa nila ng Diyos. Niluluran, parang yung leader, nakaupo lang. Halimbawa, pagkakakain, nakaupo lang siya, nakaserve lahat. Parang Diyos. Siguro meron na rin ngayon natin ang mga ganitong leader. No? Pero dito, ang leader natin, ang pangasiwa ng gawain ito, nag-aayos ng upuan, nagmamap, naka-tricycle driver niyo pa. O diba? Saan ka nakakita ng ganung according to my heart, no? But again, that is a heart of a parent. Kasi sabi ko nga kanina, parang kumbaga tatay natin sa spiritual na aspeto o konsepto. Walang gagawa ng ganung role kundi ang pastor. At sa ganitong gawain lang natin makikita yung mga ganung leader. Kasi why? If you have the servanthood attitude, diba? Kaya, huwag din tayong, alam niyo yun, yung kuhanin natin yung mataas na pagbibigay ng galang at trato sa lingkod ng Diyos. Diba? Kaya nga, sabi natin, no, diretsuhin na natin, no? Sa number 2, no, kasi yun yung parang leading natin. A true pastor doesn't just lead, he leads, no? The duty of the shepherd, care and covering. So, duty, trabaho po ng ating pastor na magpakain, mag-guide, magpaalala, mag-protect, mag-watch. Sabi po dyan lahat ng mga binanggit dyan, no? Magbigay ng babala. Pwede rin po, no? Walang magbibigay sa atin ng paalala o babala kundi ang ating pastor. Patungkol sa Diyos, sa kanyang mga plano sa buhay mo. So, minsan, lalo siguro sa mga kabataan o sa mga anak na rin pastor, sa mga kanyang mga familiar kay pastor, parang ang nangyayari is yung familiarity natin sa tao, parang minsan pag kami mga paalala o binabanggit sa atin, parang wala lang. Kasi familiar na tayo sa tao. Parang sa nanay tatay mo yan. Diba kahit anong pagalit? Minsan, parang dumadaan na lang sa tenga, lalabas na lang. Parang ganun eh. Pero kapatid, seryosohin natin ang paalala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pastor. Kasi walang ibang paraan ang Diyos, o Lord, may pangungusap ang Holy Spirit at ang kanyang salita. Pero physical, no? Kumbaga nahawakan, may movement, no? Na God conscious din. Ito is through the pastors. At siya yung nagbibigay, sabi nga dyan, letter B, oversees the flock, no? Kaya alam nyo, ang isang pastol na mayroong 99 na tupa o 100 na tupa, pag nawala yung isang tupa o naligaw, willing siyang iwan yung 99 para lang hanapin yung isa. Ganun ang pagmamahal ng isang pastor, ng isang shepherd sa kanyang mga sheep. No? Di ba, nakakita na ba kayo ng mga, usually kasi kambing yung nakikita ko eh, yung tumatawid sa kalsada, ganun. Di ba yung naka-inline sila, no? O kaya naman, may kalabaw pa, minsan yung mga magkakasama. Pero yung mga tupa, di ba, pagka namamasyal o nagpapastol ang pastor, ang shepherd, lumalakad eh. Minsan merong naniligaw. Sumesegue. No? Kaya, pagka nagbilang ulit ang pastol, at kulang, iti-check na kung saan napunta. Nawawala eh. Diba? So, panandalihan ng iiwanan yung kung 40 na tupa yun, naging 39, hanapin niya yung isa, bakalitin na kung saan man sila dumaan. Kaya pag nawawala ka rin sa church, hinahanap ka rin yung pastor. Pag absent ka, nawawala ka sa church, hindi ka aktibo, nanunungkot ang pastor. Totoo yun. Kasi, he is the shepherd, we are the sheep, and we are in one flock. And if one is missing, one is not responding, one is not showing, the pastor is sad. The pastor is, mayroon siyang pag-aalala, nag-uunguri. Ganun din naman sa bahay, di ba? Pagka ang mga magulang, may anak ng 10, at di pa umuuwing 3 o 1, nag-aalala yan. Sana kaya si anak na dito, walang text, walang chat na siya ay mahuhuli ng pag-uwi. Di ba? O kaya naman, ang damdamin din ng magulang, pagka, halimbawa, kumakain, hindi pa umuwi yung isang anak, titira ng ulam, di ba gano'n? O tiran mo si kasi hindi pa dumadating, o mo kainin lahat ng ulam. Eh, itinago sa room. Midnight snacks daw niya. Ang pamilya, gano'n ang tato. Di ba?
titiran mo yung isang kapamilya mo ng ulam o pagkain kasi wala pa. O kaya naman, pagka chinik mo sa higaan, wala pa, mag-aalala ka. Normal yun, di ba? O kaya sa kapatid mo, ganun din, pag di mo pakakabi sa bed, for example, you're sharing the same bed or room, hahanapin mo, mag-iisip ka, bakit wala pa siya? The same as true in the church. Pag ikaw ay hindi nagsisimba, pag ikaw ay hindi nagiging bahagi ng mga gawain, nalulungkot ang pastor, bakit wala siya? Bakit wala man lang pa-abiso, may nangyari kaya sa kanya? And the thing about pastor, they pray for us. Kung tayo ay 14 na tao dito, 14 katao ang pinagpe-pray ng pastor. Pero ang miyembro, ilan lang ang pastor na ipagpe-pray niya? Isa. 1 versus 40 and 40 versus 1. Diba? Do you pray for your pastor? Kasi it is God's gift to us. Yun po yung mga kapatid. Mga bagay po na dapat nating isipin sa ngayon. Magmamatay ngayon, yung ating pong leader po. No? So, yun po yung sinasabi rito na pagka minsan tayo ay parang bumakawala, no? Nagwawala, no? Yung mga salitang binabanggit sa mga pinsin, no? Na tayo ay nagpupubiglas, no? Ang isang pastol, pagka yung talagang yung tupa ay sobrang saway, alam niyo ginagawa ng pastol kung ano? Binabalian ng buto. Hindi po ito joke, ha? Talagang nagwawild. Nagwawild ang tupa o ang sheep dahil syempre sakit ang ulo, no? So ang intervention na ginagawa, ang approach na gagawin ng babalian mo, sasakpan mo yung sheep, no? Para madala. No? Dinadala, kumbaga binibigyan ng lesson. Parang sa magulang, napapaluin yung anak kahit masakit sa puso niya. Pero kung minsan may mga salitang dapat bitawan ng pastor, kahit hindi mo tanggapin, di bitawan. Kailangan mo masaktan eh. Kailangan mong magising sa katotohanan. Kailangan mong mapaalalahanan. Pero may may sa atin, masama ang loob natin. Pwede din, kasi alam mo ang katotohanan, masakit eh. Minsan pagka alam natin pangit tayo, yun na rin talaga eh. Yung katotohanan, masakit eh. Pero totoo, may kurot, may hiwa, may hapdi. No? Mas maganda yung ganun. Kasi meron ka pang sense, meron ka pang pangramdam kaysa manhid ka. Diba? Kaya pagka nasasaktan ka pa, kapag ka natatauhan ka pa, kapag ka ikaw ay naahapdian pa sa mga binabahagi ng pastor natin through God's Word, pasalamat ka sa Diyos. Kasi nararamdaman mo ba yan? No? Mas nakakatakot yung isang miyembro o isang kapatiran na nakikinig na lang o pinapalipas na lang yung oras, init na dahil para lang lumipas, no? Wala nang tumatalbog ganang sa kanyang puso. Kapatid, kung kailangan kang saktan ng Panginoon para matuto ka, hayaan mo gawin ang role ng pastor na maranasan mo yun. Kung yun yung paraan. Kaya nga, di ba, sometimes we learn our lessons the hard way or minsan the hardest way. If that is the only way for you to learn, why not? Kaya mga kapatid, kapag po tayo ay nasa gawain ng Panginoon, hindi ka dapat naglalaro. Hindi ka dapat na parang joke lang ang lahat. Kasi yung binigay ng Panginoon, sabi nga, di ba sa dyan na binasa natin, binigay, I lay down my life. God gave Himself for the church. He built the church. And He gave Himself for it. Binigay niya yung buhay niya sa flock. Di ba? Binigay niya yung buhay niya, pinili ka niya, binigay niya yung buhay niya sa gawain ng Panginoon. At pinadala ka pa ng ministro, ng pastor. Gano'n ka-special. Di ba? Provided ang lahat. So, hindi po, again, I'm not standing here to really elevate, to really uplift the pastor himself, but the role and the respect for the pastor. Kasi ito yung isang bagay na, alam mo mga kapatid, hindi ka tatagal sa gawain ng Panginoon kung hindi mo naiisip sa sarili mo, kung hindi mo ina-acknowledge, kung hindi mo binibigyan ng mataas na pagkakakilanlan, kung hindi mo binibigyan ng mataas na recognition, kung hindi mo binibigyan ng tunay na acknowledgement ang role ng pastor sa buhay mo. Marami na pong miyembro ang umalis din sa church po na ito at may mga siyempre, bata pa lang ako nun. No? May mga pagkakataong ang nangyayari po is nagko-compare. Ang nangyayari po ay naghahanap pa ng iba. No? So, kumbaga, walang satisfaction. No? Kasi ang nakita ko pong isang rason ay hindi po talaga maayos ang puso niya sa Panginoon.
Kasi you cannot change your father and mother. Can you change your father and mother? Diba? Ayoko na kay tatay, bahanap ako ibang tatay. Hindi natin pwedeng gawin yun. And why we cannot do that? Because God gave you pastors according sa puso niya. Hindi ikaw ang pumili. What you should do, yun po yung pangatlo na natin pag-aaralan, the responsibility of the sheep. Submission and support. So, nabanggit ko na po yung, hindi ko na po inisa-isa lahat ng trabaho ng pastor kasi alam naman natin, nakikita po natin, no? Pero at least to give us understanding and review, no? So, may accountability ng pastor sa atin at tayo, ano naman ang responsibility natin? Sabi po dito, the responsibility of the sheep, submission and support. May mga salitang verb po dito na ABC, obey, submit, support. No? So, ang obey, ano sa Tagalog ang obey? Sumunod. Di ba? Tama, sumunod. So, responsibility mong sumunod. Kung atin pong titingnan, ang salitang obey sa Bible ay ginamit sa children, obey your parents in the Lord. Sabi doon, ano? Obey. No? Sundin mo ang mga magulang. Kalooban ng Panginoon na sundin natin ang ating mga magulang. No? Respeto lahat ng mga binibigay. No? Pero kung pag ninilay-nilayan po natin, babasahin pa po natin, ginamit ang salitang double honor para sa pastor. Double honor the leaders, especially those that anong sabi yun? Sa Timothy yun na nagtuturo ng doktrina. So, double honor, hindi ito sinabi sa double honor the barangay captain, hindi. Wala kang mababasa sa Bible na double honor the president of the state. Pero, of course, meron din doon na respetuhin ang mga rulers, no? Pero, espesyal, mga kapatid, na itinagubiling, inuutos ng Panginoon that you have to double honor the pastor. So, hindi din para magkumpara, hindi din para look around, no? So, ang pastor natin flexible. Diba? Nahihinga nga natin ng papor na, pastor, pabili nga ng ganito sa kapor doon. Siya bibili para sa'yo. May sakit ka, di ba? Minsan, of course, may mga pagdabag ko, hindi ka nadalaw. Pero again, maging malawak ang pakunawa mo sa mga pagkakataong hindi mo ina-expect or ina-expect kung nandun yung pastor pero wala. Pero isipin mo na lang na hindi lang ikaw ang tupa niya. Diba? At meron din siyang sariling pamilya bukod sa tupa niya. To add on that. Kung tayo ay 42 pa, meron pa siyang personal na pamilya na dapat din niyang i-lead. So, mga kapatid, ang sabi dito, napakasimple. Obey, submit, under coverings, and then support. Lighten the shepherd's burden. Sabi sa Hebrews 13:17, nandiyan na rin po sa ating binabasang handout, obey them that have the rule over you. And submit yourself. Ganito pinapatungkulan sa mga Kristyano, sa mga taong nakakilala sa Panginoon. For they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Sinabi po dito, no, yung support, lighten, that they may do it with joy and not with grief. Ang paglilingkod sa Panginoon, madali, mahirap. Mahirap. Madali, dahil nakasama mo ang Panginoon, pero may challenge. May kaakibat na responsibilidad, may kaakibat na pagpapagal. Diba? Kaya nga sabi natin, ang paglilingkod sa Panginoon, it requires your total heart. No? Kailangan buo yung puso mo sa Panginoon para makapaglingkod ka. Pero kung wala yung puso mo sa gawain niya, wala yung puso mo sa paglilingkod, hindi ka makapaglingkod ng masaya. Same as true with the pastor, no? Kung ang ating estado ay ano ka ba, nagbibigay ka ba ng joy? Kasi sabi niya, may binanggit na joy and grief, no? And you can either be, pwede kang maging source of joy ka kaya sa gawain ito or maging source of grief. So, ano yung grief sa Tagalog? Kapigatigan, kalungkutan, kabigatan, no? Yung minsan medyo mahirap sabihin sa kang pabigat. Pabigat pa tayo sa gawain o kagaanan tayo sa gawain? Mga kapatid, maging kagaanan ka, maging kasiyahan ka na kapag tumingin sa atin ang Panginoon, hingiti ang Panginoon dahil alam niya ito ay kagaanan sa gawain. No? So, yun nga no? Ang pastor ay tao din.
Ibig sabihin, meron din siyang mga stress, meron din siyang mga frustrations, meron din siyang mga disappointments. At minsan, yung mga feelings na ito na disappointment, frustration, nagagaling sa atin. And have we ever, sometimes, no, na kumusta mo ba si Pastor? Hindi para konsensya yung ngayon, no? Pero again, to process yung joy and grief, kasi emotion ito, nabigyan mo ba siya ng parang, Pastor, tuloy lang sa gawain. Pastor, salamat sa pagdalo sa bahay, sa pag-relay sa aking mga mahal sa buhay. Mga ganung bagay. Malaking bagay sa encouragement ng ating pastor. No? At lalong mas encouragement sa isang pastor na makita niyang nagpapatuloy ka, na makita niyang lumalago ka, na makita niyang lalo kang tumitibay sa pananampalataya. Yun yun mga kapatid, hindi mo kailangan magbigay ng limpak-limpak ng ano mang pwede natin ibigay dito. Karagdagan niya at pagsunod mo lang yun sa Panginoon. Pero ang unang-unang kailangan i-require sa'yo yung puso mo 100% na dapat naka-konektado sa Panginoon. Kasi pagka ang puso mo ay tama, hindi question sa'yo ang magpasakop sa pastor. Kapag ang puso mo ay tama, hindi question sa'yo ang mag-submit sa pastor. Kapag ang puso mo ay tama, hindi question sa'yo ang pagsusuporta sa gawain ng ating church dito. Gawain ng Panginoon dito. Kasi, una-una, tama ang puso mo. Only again, if you acknowledge the Lord who gave this pastor to your life, magiging maganda ang iyong relasyon. Pero kung hindi mo ina-acknowledge in the first place na ang pastor ay galing sa Panginoon, magiging mali na mga susunod na gagawin. Why? Magiging people pleaser tayo. Hahanap tayo ng papuri sa tao. Hahanap tayo ng mga bagay na kung saan mas ma-highlight yung accomplishment ko kaysa accomplishment ng Panginoon. Diba? Kasi minsan, nagdala ako ng ganyan sa church. Kung hindi sa akin, wala yan. Hindi kayo makakapag-start ng church, for example. No? Yung magiging mayabang na yung puso. Why? Kasi tinitingnan mo yung contribution mo. Tinitingnan mo kumbaga, nagiging mali na yung motibo mo sa paglilingkod. So, pero kung tama ang buhay mo, ang puso mo at konektado dito sa Panginoon, yung sinabi dito, obey, submit, and support, hindi yan problema. At lalo ka magiging source of joy. Kasi nagiging katuwang ka ng pastor sa gawain ng Panginoon. Pero kung binanggit dito na the responsibility of the sheep, submission and support, sinabi dito sa John chapter 10, verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sinabi doon, kilala ka ng Panginoon. Dahil nga kilala ka niya, pinili ka niya eh. At ibig sabihin, binigyan ka niya ng pastor na kung saan makakasama mong sumunod. And they follow me. Sabi dito. Ibig sabihin, tayo ay magkakasamang maglilingkod. Tayo ay magkakasamang gagawa ng mga kalooban ng Panginoon. And you need somebody who will lead you. I tell you, hindi lumalago ang isang Kristyano ng solo lang yan. No Christian will grow in isolation. Ibig sabihin, walang Kristyanong, okay naman ako, pastor, sa bahay na lang ako maglilingkod, sa bahay na lang ako, o kaya, meron siyang sariling pamamaraan. Hindi eh. Kasi yung binabanggit sa John chapter 10 na ito, yung flock, idinagdag ka dito. So magpatuloy tayo, maging matatag tayo bilang isang pamilya ng Diyos, maging mayabong tayong puno na nagbubunga. Dahil alam natin, ang paglilingkod sa Panginoon na kasama ang pastor ay kagalangan ng Panginoon. So kapatid, ang church ay hindi nilalaro. Hindi playground ang church. Kaya nga binabanggit sa mga message na seryoso tayo sa paglilingkod. Kasi what are we dealing here? What are we dealing with here? Anong pinag-uusapan na dito? Ang at stake dito ay kaluluwa. Ang at stake, pag sinabing at stake, ang nakataya, thank you po, ang nakataya sa church na ito ay kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay. Kaluluwa ng mga kaibigan natin hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tapos tatawa-tawa lang tayo. Tapos nagpo-proving lang tayo. Tapos tayo lang tayo kapag may Sunday service. Hindi ka malalago kapatid pag gano'n tayo sa buhay. Kasi ang gawain ng Panginoon ay seryoso at matindi, mabigat. Hindi po magaan ang gawain ng Panginoon kasi ang pinoproklay mo dito yung Panginoon mismo na dapat bumangon ng buhay. Pero ikaw ang gagamitin para makakilala ang mga ito. Hindi ikaw ang magliligtas. Hindi ang pastor ang magliligtas. Hindi ka rin niligtas ni pastor kaya ka nandito. And in the first place, hindi tayo magkakakilala, magkakamag-anak ba tayo?
Hindi. What is the bind that connects us? Ano ang PC o ano ang tali? Nagtutugtong sa atin. Ito lang po ang nagtutugtong sa atin, ang Biblia na. Ito lang po ang nagbabind sa ating lahat, kaya tayo magkakasama ngayon. Kung wala ito, at kung parang naggagay lang tayo ng walang mga ganong bagay, wala tayong pakialam sa isa't isa. Hindi tayo magko-concern sa isa't isa. Hindi tayo magpe-pray sa isa't isa. Hindi tayo yung magpapalakasan sa isa't isa. But malino ang salita ng Panginoon, dinagdag ka niya sa kanyang gawain. Lumago ka kapatid dahil alam ng Panginoon, gusto ng Panginoon na ikaw ay maglingkod. Gusto ng Panginoon na maging maayos ang buhay mo. Kaya kapatid, pagka inalis mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, para kang yun nga, yung sa tupang ligaw, medyo joke na lang na nagiging tupang ligaw no? Pero ang isang taong ligaw, walang direksyon, walang kahinatan ng buhay. And you are found. Ikaw ay natagpuan. Ikaw ay tupang binabago na ng Panginoon at patuloy ka pa rin dapat magpabago. Katulad ng isang tupang pasaway na pinilayan, binalian ng buto, magpakurin ka sa Panginoon. Pagka tayo ay sinasabihan, sinasabon, nilalatayan, nilalatiko, damhin mo yung mga latay na yun. Those are your, battle scars. Those are your souvenirs na ikaw ay dinisiplina ng Panginoon. Pagka hindi ka dinidisiplina ng magulang mo, either maayos yung ginagawa mo, tama yung ginagawa mo, or sa isang banda, ala siyang pakialam sa'yo. Pagka ala ka na naririnig sa pastor, ala ka na natatanggap ng mga paalala o mga pananakit ng puso at damdamin, mag-isip-isip ka. Either okay ka na, or hindi ka okay. Get niyo po. Kaya kapatid, pagka po tayo ay, nabanggit ko na rin naman kanina, nasasaktan sa mga binabanggit ng salita ng Diyos. At pinapawalaan lang. No? Sinasabi ko po, instrumento lang. Ibig sabihin, speaker lang. Kumbaga, pag sinabing speaker, I'm the one talking, pero the microphone echoes everything. Delivers the sound to you. No? But the source is the one speaking. The vibration of the vocal cords, all the words that is coming out from our mouth, sa akin mismo galing. And the same was true, pag pinreach ang salita ng Panginoon, instrumento ang pastor. Ito pa rin ang source. Ibig sabihin, walang dinagdag, walang binawas dito. Depende na lang yung kung paano mo tinanggap ito. Kasi yun nga, sabi ko sa iyo, sabi natin, no, na nasasaktan tayo sa mga bagay na totoo talaga. Kaya po, mga kapatid, sabi ko nga rin sa sa session namin kahapon, ito yung gawain or plot na hindi ka tuturuan maging masama. Tuturuan ka, huhubugin ka, aayusin ang buhay mo dahil may plano ang Diyos sa'yo. At yung planong to, hindi lang maliit na plano, malaking plano ito. Malaki ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong, may malaki ka bang plano sa gawain niya? Kasi tayo po na nag-i-invest ng bagay sa mundong ito, bumibili tayo ng lupa, nag-expand ng mga bagay natin, you plan for the world. Pero sometimes we fail to plan kung ano yung eternal, kung ano yung dapat na mag-matter most. Mga kapatid, it is a wake-up time, no? Na tayo ay dapat mag-isip ng mga bagay na ano ka talaga may kwenta sa Panginoon. Pagka ikaw nasabihan ka, wala kang kwenta, ano mararamdaman mo? Nakasilbi. Pabigat ka, wala kang kwenta. Di ba masasakit yung ganun salita? Parang yung word na binabanggit ni Pastor kahapon, yung worthy, word of good value, yung may silbi. Pero pagka binalitad mo yung mga salitang kabalitaran mo, walang kwenta, walang silbi, walang gamit, walang saysay. Alam mo, kung hindi mo nakilala ang Panginoon, ganun ka. 100% sure. Wala kang kwenta. Wala tayong kwenta sa harap ng Panginoon. Kahit kayo naman din eh. Kung baga wala tayong pagmamayabang sa Panginoon, biyaya lang ba tayo magpapatuloy? Wala pa rin tayong kwenta talaga. Pero if you will stick to the idea na may purpose ang Panginoon sa buhay mo, gagamitin ka niya para sa mas malaki niyang gawain, katulong ang pastor, magkakaroon ka ng kwenta, magkakaroon ka ng word, kumbaga sa ginto, magkakaroon ka ng value talaga na hindi mawawala. So mga kapatid, masaya maglingkod with the source ng joy kaysa ng grief. At ang last po, the danger, no? A sheep outside the fold
Yan. A sheep outside the fold. Danger. Nung day 1, i-example ko si Asi. Si Asi ba yung nag-struggle sa fold? Hindi si Asi, no? Naningat. Of course, naningat ang lahat dahil busy. Tapos kakarating lang. Yung iba, nag-stretch, no? May mga bata na excited. Normal sa bata ma-excite talaga sa tubig, no? Para makita yung nilagaan sa pagkabata. Gusto natin tatalon agad, no? And, ang naraman ng isang tupang nasa danger, hindi niya alam kung ano yung nasa paligid. Pero gusto niyang itry. Si Asi, may tubig. No? Pero wala siyang life support. No? Nandun man si Dico niya, tsaka sino pa isang kasama niya? Meron ba? Tapos si dalawa. Tapos kami, nandun naman, nagmamani-mani sa gilid. Tapos meron kasi kami pinag-uusapan si Dr. Waki yung kumbaga attention namin ay na-focus sa kanya. Yung si Adi, nag-struggle na talaga kasi nalunod na doon. Nalunod na mga ilang seconds. No? Yung manigat ka, yung ma-expose ka sa danger, at hindi ka makabalik sa safe fold mo, yun yung danger yung sinasabi dito. Na nalulunod ka na pala. Na hindi ka na nasagip. Na dahil gusto mong kumawala, gusto mong magsarili, gusto mong magsulo, gusto mong ano muna ako, hahanapin ko muna yung sarili ko para mga ganun, ayoko muna sa church. Break muna kami ng church. Walang ganun. Walang ganun sa Panginoon. Kasi kung ang Panginoon ganun sa'yo, patay na tayo. No? Kung ayaw mo na kita. No? Kaya alam niyo po mga kapatid, araw-araw kang minamahal ng Panginoon. Araw-araw kang iniingatan ng Panginoon. Araw-araw kang tinitingnan ng Panginoon. Are we loving the Lord every day? Kaya po mga kapatid, yung danger yung isolation, mag-solo lang eh. Diba? Yung pag-solo ka na lang, yung nasa dark ka, yung gusto mo, magmamanila ka, magtatrabaho ka, magpupursige ka, magsusumikap ka, wala kang sa gawain ng church. That is the beginning of your isolation. And there it begins the danger. Pag solo ka na lang, akala mo okay ka lang, the lordship is a target of the wolf. At maaaring na-target ka na rin before. Ikaw ay nagsolo, ikaw ay nag-try na humiwalay sa church, o hindi ka naging aktibo sa church, ano kinahinatnan? Natuwa ka ba? Hindi. Dahil maaaring naligaw ka, ulit. No? But again, ang Panginoon ay pasensyosong Diyos. Pero sa pagkapasensyoso ng Panginoon, namamahalo ang Panginoon. Hindi lang siya patient. Ang gusto ng tao marinig yung good side ng Panginoon eh. Ang Panginoon, namamalo. Ang Panginoon, nananakit. Ang Panginoon, nagtatanggal ng lahat ng meron ka. Look at the life of Job. Hindi ko lang direct na sabihin, pero yung divine na pagbuhay na ng buhay, pumapatay ang Panginoon. Kaya niyang bawi ang buhay mo. Kaya niyang patayin ng tayo sa isang bigla. Kasi hindi na nagiging kagamit-gamit ang buhay natin sa Kanya. Kaya nga di ba yung prayer of Jabez, no? So, sabi ko dito mga kapatid, nagsisimula ang rebellion sa pag-remove mo sa protection. Pagka, alam mo yung fold, yung church, no? Kasi yung fold, tulad sa isang place na ligtas, isang lugar na safe ka, no? Nakikita mo ba ang church na isang lugar na ikaw ay safe, ikaw ay maayos, at ikaw ay tawag din, nourish, no? Ikaw ay iniingatan. Ang pamilya natin, of course, sa bahay, may iba-iba tayong kapatid, may iba-iba tayong kasama, no? Minsan yung bahay, hindi ka happy dahil maaaring madumi, makalat, maraming stressors, no? Bahay, no? Sa church, pwede nga maging ganun din ang konsepto, no? Pero ang tunay na sinasabi ko rito, yung full dito, yung pagka makakasama tayo, you feel safe. You feel na kasama mo ang kapatid, mga kapatid mo sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo po yung nangyari sa gawain ng church sa Acts. No? Paano nagpatuloy yung church doon? Alam niyo po, hindi na mapuknat sa kanilang fellowship. No? Yung hindi na sila mapatigil sa pananalangin. Hindi that God received the word. They were baptized. And then, nag-continue sila. Una, 3,000 ba? And then, nag-multiply. Dahil sila ay nagpatuloy. Walang humiwalay. Ibig sabihin kapatid, kapag ka ikaw ay nakatutok, nakadikit ka sa gawain ng Panginoon, ikaw ay nagpapatuloy, hindi ka maliligaw. Ikaw ay lalag mo talaga. So kapatid, alam mo ang susi para ikaw ay lalong lumago. Stay in the church. Walang ibang ligtas na lugar kundi ang gawain ng Panginoon.
At nasaan ang gawain ng Panginoon sa bahay niyo? Diba? Ang kalooban ng Panginoon ay nino. Walang ibang ligtas sa mundong ito kundi ang kalooban ng Panginoon. At paano mo nalalaman ang kalooban ng Panginoon? Sino mga kasama mo itong gumawa ng kalooban ng Panginoon? The church, hindi ang barkada. Pero ang barkada, iwin mo sa Panginoon. No? Sino ang kasama mo sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon? Ang mga brothers and sisters natin. So, ibig sabihin mga kapatid, yung kinabibilangan o kinaaaripan mong grupo, hindi yan ang kalooban ng Panginoon na ikaw ay lumago. Kasi ito ay maaari sa mundo. Church, ang tinatag ng Panginoon, itinagdag ka niya dito, lumago ka. Church ay binigay ng Panginoon ng buhay niya sa church, namatay siya para dito, namatay siya para sa iyo, gampanin mo ang tungkulin mo bilang anak ng Diyos. Kapatid, kasi sabi dito, pagka nagkaroon tayo ng pride, sabi na dito, nakalagay, no? Hindi ko na kailangan ng church. Paulit-ulit namin, pinipreach ni Pastor. Lagi lang naman patama sa akin. May mga ganun. I'm not growing here, no? Yung mga mindset, no? Na sinasabi ko na nasisimula yung danger. No? Ilan lang ito, pero sa mga ibang excuses, ang pangit naman sa church. Yung tumitingin sa paligid, no? Yung ang baho naman dito, ang ingay, mga ganun. Marinig mo yan, okay lang na marinig natin yan sa mga bisita. Okay lang na mga marinig natin yung mga ganung bagay sa mga first time attenders siguro. Pero kung marinig yan sa'yo, may problema sa'yo. Kasi hindi tama yung puso mo sa Panginoon. Walang ibang taong magmamalasakit sa church at sa itinalagang shepherd sa church, kundi ang sheep, ang miyembro, tayo. Walang ibang magmamahal sa gawain ng Panginoon kundi ikaw, kundi tayong lahat, mga kapatid, hindi yung mga tao sa labas. Kaya pagbalik natin, tama, marami tayong learnings ngayon, marami tayong napulot ngayon, pero wag na hanggang ganun lang, na learning lang, i-apply mo. Gamitin mo. Diba? Kung ikaw ay isang sponge na inabsorb mo lang inabsorb ang knowledge and understanding nito at walang application, everything is useless. Ang sponge, pag na-reach na niya yung kanyang absorption stage, wala na, kahit dagdagan mo pa siya ng dagdagan, parang sa ako na baso, kahit punuan mo pa ng punuan, tatapon na lang. Kasi hindi na ina-absorb, hindi na dinadigest. Maaaring ito, full pack tayo, God, Word, overload tayo, parang gano'n. Huwag doon matapos, kapatid. Kailangan natin lumago. Pinipili dapat lumago. Kaya yung sinasabi nito, hindi ako lumalago sa church na ito, hindi kasi nila pinipili yung lumago. Kung tayo, sabi nga rito, the safest place in your spiritual life is under God's appointed care. Ang pinakaligtas na lugar sa iyong spiritual na buhay ay walang ibang lugar kundi ang lugar na in-appoint o hinanda ng Panginoon sa iyo. At yan ay ang church. At yan ay ang shepherd. Yan ay ang fold. So, what matters most, hindi mo dapat kayang maatin na mangis ang gawain ng Panginoon. Hindi mo kayang maatin na hindi ka magbasa ng salita ng Panginoon. Why? Kasi ito dapat ang nagmamatter sa iyo. Hindi ang cellphone. How much time do you spend on cellphone? How much time do you spend? How much money do you spend? Para pag-ipunan ng isang bagay na gusto mong bilhin sa Shopee o Lazada. Gusto mo yung pinag-ipunan mo, okay lang, walang problema. Basta naman sa savings mo yan, ano? Pero have you ever tried to save money for the missions? Have you ever tried saving your funds or pera mo para sa anniversary? Mga ganung bagay po. This year, the Living Life Baptist Church will be celebrating 25th year ng anniversary. That's goodness, that's grace yun, mga kapatid. At kasama ka dun. Diba? Kasama ka, patuloy ka pa rin kasama sa paglilingkod. Ang tanong, hihinto ka na ba? Tama na ba ito? Which in fact, ang commitment natin sa Panginoon ay lifetime. Lifetime, ibig sabihin, hanggang sa wakas. Kaya kung ayaw mo maging Kristyano, fine. Leave the church. Pero kung gusto mo sumunod sa Panginoon, mabago ang buhay mo lalo, mahulbi mo yung sinasabi natin ganun ng malaking plano sa iyo ng Panginoon, magpatuloy ka. Pero kung hindi mo kaya ito, sabi nga, yung ginagawa mo ngayon ay reflection ng mangyayari sa langit. So, kung hindi mo ito na-enjoy, may mali sa'yo. Mga kapatid, it's time for us to understand na ang Panginoon ay nagbigay ng pastor para ito ay tama. So, anong role na gagawin? Kumbaga, ang pagtatama minsan, o baka madalas, no, masakit. Ang isang taong inooperahan dahil meron halimbawang kidney stone,
o kaya naman meron siyang in-undergo na kailangan i-remove sa kanya, nilalagyan ng pampamanhid, di ba, o anesthesia. Para hindi maramdaman yung sakit. Pero kailangan tanggalin yung, just like my mother, nagkaroon ng breast cancer. Pinagaling isa niya yung breast. So sa pagtanggal, hindi yung bigaan. Diba? O kaya naman, yung kailangan talaga mag-undergo, parang sa panganganak din. Diba? Paglalabas yung baby. So may anesthesia kasi may pain, no? O sa nga, sa pagkukorek ng isang bagay na malignant sa katawan natin, masakit yun eh. Tinatanggal yun eh. Yung diagnosis na kung saan pag hindi tinanggal yung bukol o yung sakit na ito, lalo mag-worsen yung condition mo. Lalo mag-worsen yung condition ng pasyente. So ano kailangan gawin ng doktor? Tanggalin yung nabubulok, tanggalin yung namumuong sakit, o tanggalin yung namumuong cyst. Same as in your spiritual life. Ipatanggal mo yung mga namumuong cyst. Ng immaturity, ng self-centeredness, selfishness, lahat ng bagay. At sino lang pwedeng gumawa? Our great physician, ang Panginoon. So mga kapatid, nawa po ay naging malinaw sa atin na ang pastor ay isang regalong hindi mo pinili, hindi mo pinaghandaan, pero binigay sa iyo ng Panginoon. Same as po, hindi mo pinaghirapan ng kaligtasan, hindi mo ito pinagtrabahuhan, pero ibinigay sa iyo. Kaya hindi mo ba napapansin mga kapatid, yung mga bagay na hindi mo pinaghirapan, pero binigay ng Panginoon sa iyo, ito yung may pang-eternal impact. Maging ang kaluluwa, maging ang kanyang salita. Ito ba? Ikaw ba nagsulat ng Bible? Hindi naman. Diba? Galing ito sa Panginoon. This is something eternal. Ang ating pastor, ang pamilya ng Panginoon, eternal ito. Kaya yung pamilya mo na wala pa rin yung Kristo sa puso, iluhod mo sa Panginoon, iyakan mo ang Panginoon. Tayo, ako din, ganun ang ating mga panalangin. Iyakan mo yan sa Panginoon. Pero kapatid, isang paalala din, let us be a source of joy sa ating shepherd, sa ating pastor. Maging kagaanan tayo, huwag kabigatan. Kasi ang gawain ay hindi mabigat. Pag solo lang niya, pag tatlo lang, dalawa lang yung nag-harvest sa ekta-ektaryang bukid, mahirap umani. Mahirap magsaka. No? Kaya nga sabi, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Ibig sabihin mga kapatid, sa pagpapagal na kasama ang ating pastor, huwag kang mabanching-banching. Na rest lang ng rest. Halimbawa, all of us, ipagpanggap natin ang ating mga sarili na ay mga magsasaka. At tayo ay gagapas. Diba? Hindi ka gagapas. Alam niyo ba yung mga kabataan? Gapas, Brad, may bukol, sa tibul. No? Gagapas. Yung gapas ko yung pag-harvest, no? Ayun, pag-harvest. So, lahat tayo ay may effort na gagawin. Minsan, nakakapagod. Minsan, sobrang init. So, sa pagpapagal ng paglilingkod, yung mamimigay ng tracts, pagbibisita sa kaluluwa, sa kaibigan, mga bagay na ito ay dapat may importansya sa iyo. So, kapatid, maging kagaanan tayo sa gawain ng Panginoon, lumago tayo bilang lingkod ng Panginoon. Yun lamang po. Ay, manalangin, kabilang Diyos, kayo po ang patuloy na maitaas sa aming pong kalagitnaan. Kayo po ang patuloy, Lord, na magbigay ng mga bagay po na amin pong natutunan ngayon na ma-apply po namin sa aming buhay. Nawa po, Lord, ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan kung saan, Panginoon, kami ay lalo pong maging nagaanan sa inyong pong gawain at patuloy po na tulungan nyo kami at turuan na magbigay po ng honor, ng respeto sa binigay nyo pong tagapanguna sa gawain po nito. Patuloy, Lord, na kayo po ang sumama sa amin sa aming pong paglilingkod. Wala po kaming kayang gawin, kayo lamang po ang source ng lahat. At patuloy po namin binibigay sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Pagpalain rin po ang mga ng oras, maging ang pag-biyahe po namin pabalik mamaya po kayo po mag-guide sa aming dahan. So we pray. Amen. Okay, so puro S yan, nakita niyo po. No? Okay, so hubong walakad-lakad, meron po tayo yung mga announcement bago tayo kumain para dire-diretso na. Di pa rin, pwede na yan, basta di pa rin, ano? Meron na. Ay, di pwede na rin kumain. Dapat bukas naman na, okay lang, may tubig ka, no? Ito. So, pwede na rin muna kumain after this, ano? Pero may mga announcement tayo, pakinggan na po. Meron kami.
may conquest. Yung pag meron ba? May contest eh. Yung raw mga pagpapayak doon sa kalaban. Di, ang bigong pare. Baka ginawa ng paraan niya. No? Hinataw niya, dubog niya. Hindi talaga umiyak yung ano, yung kalaban. Hindi talaga. Tumunod yung ano, yung ministro ng iglesia. Tinakot naman niya. So, kumain na ako kasi mawala ka na 12,000. No? Kakatayin kita pag hindi ka umiyak dito sa oras ko. Mabaril kita. Hindi taga umiyak yung kalaban. Hindi natakot. Dumating yung pastor ng Baptist, nag-uusap yung kalabang. May binulong. Bulat-bulat yung mga tao, hindi ba kagin yung iyak ng kalabang? Nagtaka yung mga judge. Nagtaka yung mga tao. Nagtaka yung lalo yung pare, nagtaka yung minister. At yung dito ba't yung ano yung paiyak? At ito pa, pastor ng Baptist yung paiyak, ulo pa. Hindi kinausap niya, hindi natapos na. Siyempre, isa nanalo, binigyan ng gatipala ng mga church, ng mga tao, palakpakan. Pero pagkataas, lumapit yung pare, kaya yung minister. Hindi lang yung pastor ng Baptist. Ba't napaiyak yun? Yung ano, ang kalabaw ba yan? Bakit napaiyak na? Hindi namin napaiyak. Ano sabi nung ano? Pero hindi nag-judge na, pati mo ito, nagpare. Kaya sabi nung ano, yung pastor ng Baptist. Sabi niya, pag hindi ka umiyak, isang buwan na kami walang support, magugulo yung pamilya ko. Kaya umiyak yung kalabang. Yung isang multo, alam yung kwento sa multo. Yung isang bahay, may ano, may talagang may ano, haunted house, daming ano, maligno, daming multo. Kaya lang, kailangan matirhan na. Kaya lang, bago matirhan, magandang bahay, kaya lang, naging haunted house. Sa maraming daw sa puno. So, nagbayad yung may-ari ng pare ko. Puntahan mo, palayasin mo yung demonyo ko. Ito yung pare. Papasok pa lang sa may gate, sa pinto, pinagsisipalan ng demonyo. Takbo yung pare, natakot. Sumunod yung ano, yung ministro. Aba, nakapasok sa gate, nakapasok sa loob ng bahay. Ha? Kasi papunta na sa may hagdan sa second floor. Bigla, ang doon din, tinagdakan, sinipa, ihnagis ang demonyo sa likas. Hindi na nakuha yung bayad, yung gati pala. Sumunod yung ano, yung Bornagin. Pastor ng Bornagin. Ba, nakakit sa second floor? Di, pinto. Second floor ba? Mukhang magtatagong pa na. Alam mo yung ginawa ng demonyo, inihagis siya sa bintana sa second floor. Wala rin. Hindi rin sila na. Hindi din yung nakuha yung gati pala. Kaya pastor ng Baptist. Pasok sa pinto ng gate. Ba? Okay. Pasok sa pintuan ng bahay. Ba? Okay. Pagdating niyo sa pintuan ng bahay, alam niyo ginawa lang niya. Nilagay lang po niya yung opening basket. Takbo yung mga demonyo lahat, lumayas. O bakit? Sa offering. Yan ang nangyari sa church pag takot sa offering yung mga membro ng mga alisan. Pero salamat sa meeting na hindi naman. Mga joke lang yan, makwento ka niya. Pero ang totoo po,
dami ko na makwento ng pastor yan. Ha? Pero meron nga akong nabasa rin sabi ko mo. Pag daw ang pastor, matanda, sa church, sabi niya mo niya, pastor ko, napakatala naman yung senior. Paano niya maabot yung kabataan? Siyempre, minsan, mayroon daw niya, diba? Pag naman ang pastor, napakabata. Bata naman ang pastor niya. Minsan, ang sabi mo sa inyo, hindi kami maabot. Pag yung pastor naman, maganda ang kotse, maganda, maayos yung gamit. Tapos laging papasyal sa ulo, hindi naman gamit. Sabi ko, hindi na yung pastor niya. Siyadong materialistic. Maluho! Ayaw mo niya sa church yan. Pag naman daw ang pastor, ang barong niya ay yung mga barong ng 1960s pa, yung mga pangkabaong lang. Tapos yung mga sapatos niya, yung mga talagang umaalat pa yung yung swelas. Kasi yung mga t-shirt pa niya sa loob ng barong, noon na may KBL pa sa loob yung ka-t-shirt. Pwede nga kwento kasi mga pastor dati doon. Totoo po ito, yung story ko. Sabi niya, ayoko dyan sa church niya. Kasi mga tulubong yung pastor niya. Mga kawawa. So, that is a reality in the church, no? Talagang may mga, ang church hindi perfect, ang pastor hindi perfect. Kaya pag sinabi mo, ayoko sa church yan, no? Ang totoo, huwag kang mag-yun, hanapin mo may church na yan, na perfect. No? Huwag kang mag-yun. Pag natagpuan mo yung church na perfect, huwag kang mag-yun. Bakit? Bakit perfect naman? Wala naman perfect church eh. Walang perfect pastor, walang perfect member. Pero may perfect na Diyos. May perfect siyang plano sa church. Diba? Kaya sa picture, yung paano siya hinuhubog ng Diyos, yung pagpapakadalubasan ng Diyos sa kanya. Maganda yung sinabi nung iniligtas ka, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, tinatag niya ang church, regalo ang Bible, diba? May nagbigay ng buhay ang Panginoon, regalo yun eh, yan yung importante. At sa ayon yun sa gusto totoo, from Old Testament to New Testament, sa pagitan ng Diyos at ng Israel, may Moses. Actually, hindi mo na si Moses. Si Noah sa family niya. Kasi buong mundo dun eh. Hindi ko taga nakakilala, ayaw eh. Pero bago ang tao na patay sa ba, meron munang Noah. At kung yung pamilya niya genuine, patay sila patay. Merong, makita natin, merong Abraham. Diba? O, umalis ka dyan, pagpapalain kita dyan sa lugar na ito. Sama mo ang pamilya mo. Napag-break ni Sri Lanka, pagkalooban ng Diyos yan. Wala nang takot-takot. Bakit? Kahit naman dito, kung gusto mo talaga yun, malaki yung plano ng Diyos, hindi lang sa Calavera, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Amen po ba? Okay, so, mga ilang announcement na paalala. Salamat sa Itampa, salamat sa ating mga speaker, no? Sa unang araw, pangalawa, Maga, Sir Rocky, tanghali, Kuya Vic, no? Kagabi, si Principal, no? Next year, sama na natin ko si Love. Ginelenos niya yung Diyos sa buhay niya, no? Minamaliit niya yung Diyos niya, no? Minamaliit niya. Sabi ko sa may pastor tayo sa Baptist, sa kulungan po nalitas, kulungan kamali. Kulungan, oo. Kulungan, ang bagong buhay. Kasi may pastor na nagkakaya nagtuturo. Nalitas siya, na bagong buhay. Wala na siya ginamit. Doon sa may, divisoria, yung parola, yung panahon ni Marcos, merong mga lupa, binibigay niya para sa mga mahirap, lalo yung mga galing sa kulungan na nakalaya, ex-convict. So, binigyan sila ng lupa doon ng pabahay. At
doon ay pagkalaya niya, nakapatay siya, binigyan din siya ng ano doon, bahay doon ng Pangulo Marcos siguro. At gusto ginamit. Patay na po yun. Ngayon yung anak niya, bumalik ka. Nagamit. So, yung anak niya hindi nakulong. Balik sa rin. Kung yung nagkamay, parang tatlong palapag na ngayon. Yun. Pag nag-preacher, pero huwag ka mag-expect na magaling mahusay. Parang importante, John 3:16, gano'n yung kaligtasan, alam niya, saan sa pupunta ang kalo mo. At bakit siya nagtuturo? Kung ginagamit niya yung mga fisherman na si Pedro, si Peter, James, John, Andrew, ginamit din niya isang Pablo Elator. Pero wag mo mamalitin, si Peter, James, John, ginamit din. Mga fisherman yan. Pero, hindi na ba, alam yun. Huwag mo mamalitin, yung plano lang sa buhay ko. Hindi puro ibig lang ang paglilibot. Ginagamit ka lang ng Panginoon salamat, pero maraming kaluluwa sa paligid. Yung talento, sabi mo, ano yun? Little from the back out. So, yung pong ating pagka nag-pack out, pag nag-ayos mo tayo, pakicheck po lahat ng mga gamit, baka may naiwan. Lahat ng basura, ilabas po natin. Sana yung Christian character natin, please maintain. Cleanliness, ano pa, clean as you go. Ako talaga ayoko hindi pare, pupunin nyo, kaya lang, mga, ibang kabataan natin, yung mga wala rin. Marami na wala rin sa Diyos. So, ano po, no? Let's maintain. Dumating tayo rito, ano may nakita natin, okay lang importante, alis tayo, wala tayong iwang basura. Sabihin, mga kalat. Siyempre, sila mag-iisip, wala tayong iwan ng mga bagay na hindi maganda. Ano pa? So, salamat po sa ating driver. Amen? Kay Kuya Gerald, kay Kuya Denmark. Baka nagugutol na sila, pwede naman silang paunahin. Pwede naman po. Opo, pakainin nila. At salamat din kay Tatay Nick, kay Mang Nick. Tama ba? Okay, so, asan yun? Sa taas? Salamat po sa kanyang pag-alalay sa atin, yung caretaker po ng kasa. No? So, hindi mo ba kayo masaya din sa lugar na to? Wala ba? Ano po ba? Masaya po ba kayo sa lugar na to? Hindi. Hindi na kayo, hindi mo kayo ng bahay, tapos hindi kayo masaya. So, salamat po sa Panginoon dahil natuloy tayo dito sa maayos, maganda yung lugar. Diba? So, hindi na pansinin yung mga little things. Little things lang yan. No? At importante, mayroong bilyar, may video pa, may bike tayo maayos. Diba? May airport tayong lugar. May swimming pool. Hindi perfect, pero makita niya, tayo, provision ng Panginoon to. Amen? At salamat sa mga tatay na gumastos. Mga kabataan na nagsakripisyo. Okay. Mga nanay na nagluto. Salamat po. Mga kabataang naghugas. Mga babae at mga lalaking nag-aayos. So, mamaya, pagka ngayon o ngayon lang, o mamaya pagkatapos natin kumain, basta bago umalis, hindi lang yung kwarto, tingin natin malinis, pati po itong paligid. Lahat ng basura. Ha? So, wala kang basura. So, ano pa? Baka may nakalimutan pa. Wala na? Sabihin niyo. Meron pa. Hindi pa tayo makakalis. Hindi pa bayad ko. Hindi dyan. Bayad na po. Salamat po sa Panginoon. Amen? Salamat po sa kamay. Okay naman. May picture ka kami. Okay? Wala pa ba yun? Okay? So, may suggestion si Brother Fernand kanina, yung pupuntang lugar. Malapit lang daw dito. Ilang dito? Minuto? Mga 10 minutes? Wala pa. So, libre. Pero may bayad yung parking. Oo. So, mabili tayo. Pero pa sa, ano yung picnic room ba? Magkano per head? Okay, makinig. Bago tayo bumabatagan ng Tagaytay. May picnic room, 75 each. Kaya pa ba? Makinig mo muna ka pa yun eh.
Sisigaw mo pa. Nakarating ka naman talaga rito sa biyaya ni Lord po. So, hindi, nakarating sila ng Brother Fernandez. But, ano ba, so, sulit ba yung lugar? Hindi, pero ibig sabihin, pag nagbayad ka doon sa, bukod sa picture, sulit naman sa tingin mo. Kasi kayo, nakarating na kayo eh. Hindi ko kasi kabisado yun. Ano, okay naman. Sulit naman po yun. O doon na lang sa sinasabi mo. O Brad, doon na lang, Brad, o doon na lang sa sinasabi mong libre. Ikaw ba? Brad, sa sinasabi mo. Ano mas maganda ko pala? Parang huling ano natin, bakit tayo ba? Kasi naano ko po, since andito tayo sa Tagaytay, baka yung mga first timer na napunta sa Tagaytay, di masulit po lang makita yung scenery ng Tagaytay. Lalo po yung pinaka-highlights po na dito, yung mismong Taalik. Sa picnic grove po kasi, doon makikita, park po yun, malubang na park. Pwede pong mag-ikot-ikot para kung nasa luneta kayo, gano'n. Opo, yun naman po isang sinasabi ko na naalala ko, wala po siyang entrance fee na per head. Pero meron siya parking fee. Kung di ako nagkakamali, 200 per vehicle. Okay po. Yun naman po ay park po yun. Cafe, marami po doon. Instagrammable place. Kung gusto lang po ng mga, kung gusto niyo po masulit ang pamasyal sa Tagaytay. And then may suggestion si Mami kanina kahapon, MOA. Ayan. Doon po, ihanda niyo yan. Hindi magastos doon ng MOA. Nasa inyo po yun. 75 pesos po doon sa picnic grove kung meron pa tayong budget. At doon naman po sa madali lang po yun, sa Crosswinds. 200 per vehicle ang alam kong tanda. Sa Crosswinds, sabi ko na diba, yung parking. Meron pa naman tayo sa para. Kaya lang inano ko yung sa picnic grove. Ang tanong doon, sulit ba? Kasi baka mapapagod lang yun. Kung ni Mama Jonah, medyo hirap na eh, ha? Comparis. Hindi naman siyempre tayo sa ang photo, the picture lang. Siguro pinamatagal na natin doon 15 minutes to 30 minutes alis na. Kasi picture lang naman habol natin yun. Ha? Mabayo? Yung may gusto, may budget. So hanggang sa tingin nyo, gusto nyo ba? O, itaas ang kamay ang may gusto. The majority win. Control ko tayo 50 group. O, taas ang kamay. Para makita natin, majority wins. Ha? Wala tumataas. Kulang eh. Majority wins. Wala may 50 group, hindi. Panalo yung maraming gusto. Dito rin na. Yung 50 group, kanya-kanya yun. Maliban lang yung wala, di sasagutin ko yung wala. Tulad si EJ. Yung mga yan. Ano? Bakit? Itataas ka. Meron ka. Anday mo, so tuloy tayo 50 group. So, anong oras tayo alis? Pagkakain ngayon, so 50 group. Hindi tayo pupunta. Tingnan natin. Ay, kung hindi natin punta, isa, 50 group na diretso tayo. Gusto na 50 group eh. Huwag na tayo muna doon. Okay na yun. 50 group na tayo. So, pagkatapos pakinig, hindi kain, tapos ayos ang gamit, ano oras tayo rin? Kasi depende sa niluluto pa. Mga nanay, ano sa tingin nyo? Hanggang ano oras yung pagluluto? Yun ang pagpapatayan natin na alis. Ha? Nagpiprito na buwan? Hindi pa nga. So yun ang pagpapatayan ng pag-alis. Ano kaya ba ng 10? Hindi. Yun. Yun pa. Ha? Ha? Dapat kagabi. Kaya di bumas ang ito. Hindi ibig sabihin. So, kung kaya ng 10, alis tayo ng 10. Pag hindi tayo 11. Para kasi kung gusto niyo pa maraming mapasaya. Kaya yun. Kasi ang goal natin para 6, 7, nasa bahay na tayo para hindi tayo sobrang pagod. Wala tayong dahilan bukas na hindi tayo makakasinda.
Ayaw, iniwas natin yung 10 o'clock tayo ulit ng gabi. Okay. So, okay na? Wala na, nag-pray na sa pagkain, di ba? Nag-pray, di ba? Di ba? Oh, di pa ba? Okay, pray na tayo sa pagkain. Sige po, nagtatayo na. Ayaw na hawak eh. Okay, papasaisipan. Sige po, tayo manalangin. Lord, salamat po sa tatlong araw, Panginoon, ng kapusugan, Panginoon, sa inyong mga salita. Patuloy kami, Panginoon, na mahamon. Patuloy kami lumali, Panginoon, sa inyong mga plano pa po sa amin, Panginoon. Kailangan nga namin, Lord, na magkaroon ng realization, application lahat, Panginoon, ng mga natutunan namin. Salamat po sa lahat ng speakers, salamat po sa venue, salamat po sa provision, Panginoon. Kailangan din po namin, Lord, sa pagkain ito, na aming pagkasaluhan, mawalag magbigay ng kapusugan, ng kalusugan sa aming bisigan ng katawan at mawalag. Kailangan pa namin patuloy pa kami magutom, hindi lamang sa mga pagkain ito, Panginoon. Masasahin namin, Panginoon, ang mga spiritual na pagkain, Panginoon. Yung mga salita, Panginoon, patuloy kami magkaroon ng hunger, patuloy namin hanapin ng inyong kalooban. Kailangan namin na sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat kami, ingatan niyo po ang mga driver namin, Panginoon, talas ng mata, Panginoon, pag-iingat po sa amin. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa nagkasalamat sa Siyang Panginoon. Okay, swimming table. Di po. Swimming natin. Kung kain ka muna, mamaya na kayo magayos. Pagkakain, nakakain mo sa paligo. Kain na po muna, kain na. Nakaready na yung pagkain.